And finally, fully verified na po yung GCash account ko. In just 5 minutes ay na fully verified natin ito at ganun lang po kabilis yun. What's up sa inyo mga katropa? Kamusta kayo? At kamusta naman ako? You know! So ngayon for today's video ay magkakaroon na naman tayo ng isang simpleng tutorial na kung saan ituturo ko sa inyo kung paano nga ba gumawa ng GCash account at mabilis na mag-fully verified nito in just 5 minutes. Yes! In just 5 minutes ay naka-fully verified na yung GCash account mo. Pero bago tayo magsimula, pasok! Intro! Yes! Mabilis lang pong gumawa ng GCash account at i-fully verified ito. Sa pag-fully verified po ng GCash account ay just make sure lang na meron kang valid ID. At kung ready ka na, punta na tayo sa tutorial. Let's go! Ang unang step na gagawin po natin ay i-open po natin ang ating GCash application. Dito naman po ay kailangan po nating ilagay or i-type yung SIM card number po natin na i-register po natin kay GCash. Dito naman po i-click lang po natin yung send code na kailangan po sa authentication. Dito ay magsasend nga po ng code, 6-digit code si GCash at ilagay lang po natin yan dito. Para makapag-create po tayo ng panibagong GCash account ay pindutin lang po natin yung new account na nasa unahan. At mapupunta po tayo dito sa form na kailangan nating sagutan at kompletuhin para makapag-register tayo kay GCash. Ang kailangan po nating sagutan dito ay more on personal information lang po. Nandyan po yung first name, middle name, last name, birth date at email address po natin. At para po sa nationality ay nandyan na po yung Filipino na nasa unahan. After po nyan ay proceed na po tayo dito sa main source of funds. Saan nga ba nanggagaling yung pera mo? Dito ang pipiliin ko po ay yung cash on hand. Ang next naman pong sasagutan natin ay ang paglalagay po ng ating current address. Kung saan nga ba tayo nakatira sa ngayon. So dito ang kagandahan nga lang po ay mas pinadali dahil nga meron tayong pagpipilian. Kung parehas lang po yung current at permanent address nyo ay pindutin lang po natin yung checkbox na nasa baba. After po natin mailagay yung address po natin ay mapupunta po tayo dito sa referral code. Kahit hindi naman po tayo maglagay ng referral code ay okay lang po dahil optional lang po yan. Click lang po natin yung next. After po nyan, may nakalagay po na review your information. Kailangan lang po nating i-double check lahat po ng sinagot natin kanina at kapag okay naman po ay scroll down lang po natin at dito pindutin lang po natin yung confirm na nasa baba. Ang next naman pong gagawin natin ay ang pagsiset ng ating MPIN. Ito po yung 4-digit na PIN na ilalagay po natin kada maglalagin po tayo sa ating GCash account. Pindutin lang po natin yung checkbox sa terms and conditions then click next. You have successfully set your MPIN. So ito na po yung gagamitin natin sa pag-login ng ating GCash account. At ngayon maglalagin na po tayo sa ating GCash account. So dito naman po ang next step na gagawin po natin ay kailangan nating i-fully verified yung GCash account natin. Para makapag-fully verified ay pindutin lang po natin yung profile na nasa baba. At kung makikita nyo po ay nasa basic level pa lang po yung GCash account ko. At syempre mabilis lang naman po natin mapupully verified yan at ngayon simulan na po natin. Pindutin lang po natin yung verify now na nasa taas at ang kagandahan lang po kaya pinufully verified yung GCash account ay para po ma-unlock natin yung mga features ni GCash. After po nyan, click lang po natin yung get started na nasa baba. Maganda ng valid ID. Just make sure lang po na readable ang information sa ID, upload a real ID, hindi photocopy, dapat mag-match ang ID photo at selfie mo at syempre tama ang lahat ng information. At dapat selfie ready ka. Clear at hindi blurred, wear proper attire, walang suot na cap, mask o salamin, solo, walang ibang kasama. After po nyan, ay click lang po natin yung next na nasa baba. Siguraduhin tama ang personal information. Kailangan po nating i-double check kung tama ang mga details katulad ng full name, address, birthday, nationality, at dapat tama po yung spelling. At kapag ready ka na sa pag-fully verified, ay click lang po natin yung get fully verified na nasa baba. Tell us about yourself. So dito ang kailangan lang po nating ibigay ay yung birthday po natin. Are you a Filipino? Click lang po natin yung yes at pindutin lang po natin yung next na nasa baba. At makikita po natin dito yung listahan ng mga accepted na valid IDs na tinatanggap po ni GCash. Nandyan po yung driver's license, UMID, passport at marami pang ibang valid IDs. At dito pipili lang po kayo ng isa na meron po kayo at dahil driver's license yung meron ako, ito po yung pipiliin ko. May lalabas po dyan ng mga tips and instructions na kailangan natin gawin sa pag-scan po ng valid ID natin. Click lang po natin yung select ID na nasa baba, upload a real ID not a photocopy, ID should be readable and inside the capture area. At kapag okay na, pindutin lang natin yung okay na nasa baba. At ayan, i-ready na po natin at i-scan na po ng mabilisan yung front or unahan ng valid ID natin. At syempre, mabilis lang naman po yan at kapag nag-check na ay okay na po yun. At ngayon, mag-ready na po tayo sa selfie.
wear proper attire, and syempre, remove your cap, mask, or glasses at pindutin lang po natin yung okay na nasa baba. At kapag selfie ready na tayo, ay pindutin lang natin yung next na nasa baba. Sa pag-scan ng face ay kailangan lang po natin mag-blink ng ating eyes at kapag okay na, mapupunta po tayo sa pag-continue sa pagsagot ng form. So dapat lahat po ng information na ilalagay natin ay tama at kompleto at pindutin lang po natin yung okay na nasa baba. Habang naglo-load ay hintayin lang po natin at ito na po yung form na kailangan po nating sagutan. So dito ang kagandahan lang po talaga ay automatic na pong nakalagay dyan or meron na pong sagot yan dahil nga po na-scan na po yung valid ID na pinasa natin kanina. Ang natitira na sasagutan na lang po natin dyan ay yung salutation at pwede na po tayo mag-proceed dito sa may civil status. Single, married, separated, or widowed, depende na po sa inyo yan. And after po nyan ay mag-proceed na po tayo dito sa place of birth or lugar ng kapanganakan. Madali na po sa inyo yan dahil kayo naman po ay nakakaalam kung saan po kayo pinanganak. Kagaya din po dito sa may address in the Philippines kung saan nga ba tayo nakatira ay madali lang po sa atin dahil nga meron pong pagpipilian. At syempre dahil meron pagpipilian na hindi na po tayo mahihirapan. After po natin maglagay ng address po natin ay proceed na po tayo dito sa paglalagay ng ating work details. So dito para sa employment type, pwedeng government employee, OFW, private sector, self-employed, student, or unemployed. Depende na po sa inyo yan. At para naman po dito sa may rank and position or others ay kayo na rin po yung pumili. Depende na po sa inyo yan. At para naman po dito sa may employer or business, ang nilagay ko lang po dyan ay NA. At para naman po dito sa may nature of work ay depende na po sa inyo yan kung saan field nga ba kayo nagtatrabaho. So dito dapat consistent lang po yung pagsagot po ninyo at makompleto po ninyo. At ang next naman po nating sasagutan ay ang source of fund. Kung saan nga ba nanggagaling yung pera po natin. So dito ang napili ko po ay yung cash on hand. And next at para naman po dito sa mga expected monthly transactions ay may tatlo pong pagpipilian. Below 50,000, 50 to 100,000 at above 100,000. At ang napili ko lang po dito ay below 50,000. At ang next naman po ay ang main purpose of opening an account. So dito ang napili ko po ay savings dahil nga magsasave ako ng pera sa aking GCash account. At malapit na po tayo matapos sa pag-fully verified ng ating GCash account. May dalawang questions na lang po tayo sasagutan at ang una, are you a politically exposed person or PEP? Ang ilalagay lang po natin dito ay no. To establish the beneficial ownership, are you the actual owner of the account? Ang sasagot po natin dito ay yes. At click lang po natin yung next na nasa baba. At dito naman po sa may review information ay kailangan na po nating i-double check lahat po ng sinagutan po natin kanina kung tama. At kapag na-check na po natin at sa tingin nating okay na tayo at confident na tayo sa sinagot po natin kanina, i-click lang po natin yung checkbox na nasa baba at click lang po natin yung confirm para masubmit na po natin ito kay GCash. At syempre may lalabas po na, we are verifying your account. Please expect an SMS within 24 hours on the status of your verification. Ibig sabihin ay maghihintay pa daw tayo ng 1 day pero dahil nga driver's license yung ginamit ko ay mabilis lang po yan. At dito naghintay lang po ako ng ilang minuto at nirefresh ko po muna yung GCash account ko. And after po ng ilang minutong paghihintay ay nakita ko po na and finally fully verified na po yung GCash account ko. In just 5 minutes ay na fully verified natin ito at ganun lang po kabilis yun. Sobrang bilis lang po na fully verified ito dahil nga po sa valid ID na ginamit ko na driver's license. Ang kagandahan rin po kapag naka-fully verified ay magagamit po natin lahat ng features ni GCash. At ganun lang po kasimple at kabilis kung paano nga ba gumawa at mag-fully verified ng isang GCash account. Kung mapapansin nyo na in just 5 minutes ay nagkaroon na agad ako ng GCash na fully verified. Malaking factor po na mabilis na fully verified yung GCash account ko dahil po sa valid ID na ginamit ko. At para po mabilis na ma-fully verified ay dapat gumamit ka ng valid ID na nasa pagpipilian kay GCash. Just make sure lang po na yung valid ID ay hindi expired at sa'yo po mismo. At ayun lang po yung simpleng tutorial natin sa araw na to at sana meron ka pong bago natutunan. At kung ikaw ay may clarification, suggestions, or questions, ay pwede mo yung i-comment dyan sa may comment section sa baba. And also, pwede mo ring i-like and follow yung Facebook account ko na may kita mo dito. At syempre, kung bago ka lang at napadaan ka dito sa YouTube channel ko, ay welcome na welcome ka. Pwede ka mag-subscribe at pinutin ang may waga notification bell para sure at 100% sure na updated ka sa mga future uploads ko. You know, peace out, like, comment, and subscribe. Peace! One love!